ang nakapost ngayon sa kanyang Facebook page at tiniyak naman niya bago lumapag, may nag-video pang dating presidente. Oo, meron sa mensahe. Ngayon po ay papalapag na kami dito sa... Baka naman siguro mas maganda siya na munang kanya natin. Pakinggan natin ang bago mensahe. natin ituloy yung kwento. Sige. Yung bago lumapag yung aeroplano, nag-video pa po ang dating Pangulo At nag-mensahe po sa... Tingnan nga natin ang itsura ng presidente. To my countrymen, just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai. Okay ako. Doon na touring. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Kung gano'n na destiny ko. Salamat. Ayan. Yan oras sa Pilipinas. Umaga sa kanila di ba? Tama. Dito, oras sa Pilipinas, kagabihan, alas 12, 11:56 PM. dun sa... Hindi, Philippine Standard Time yun. Philippine Standard Time. Ating gabi. Oo, umaga sa kanila. Yes. Yes, oo. Ayan. Ang unang lumitaw ng mga balita dyan ay siya ay di umano ihaharap pa sa Dutch court. Okay. Sa local court doon. Pero sinabi ho ng embahada ng Pilipinas na hindi na ho. Hindi diretso na siya sa ICC. At saka inisikaso naman pala siya ng ating embahada doon, ha? Hindi naman po pwedeng hindi. Kasi sobrang labig pala ngayon dyan sa dahig. Lalo na kung nandun ka lang sa sahig. Ay, kung ano pala, lahat. Ibinigay, yung mga gamit, pangontra sa lamig, andon. At mukhang meron din mga sumalubong sa kanya na mga supporters, may mangilan-ngilan nata, mga sinasabing mga kababayan natin na nagsabi ay, supporters ng mga Duterte. Ito yung niya. Ay, may convoy niya, Oo, maraming Ano ba yan? Kasi dun sa isang nagpoprotesta ay pabor sa kanyang pagkakapadala dyan, pagkakakulong. At meron namang nagsasabi na parang may anti, may pro din hindi lang, ano bang sound na, ano ba sinasabi ng mga yan? Ayun, Duterte, sabi nga. Ay, mga Pilipino. May mga Pilipino. Tsaka may bandera ng Pilipinas. Anong sabi? We stand. Ayan, we stand. Kami nakatayo. Ayun nga, nakatayo sila doon. Nakatayo nga sila. We stand. Meron pa ng... So, kung we stand dyan, may mga yan. Hindi mo pwedeng we stand with... Pero supporters. Wala bang sound dyan? Walang sound? Wala. Pero may narinig ko social media account, mga ano daw meron pa nga natin.
Kasi may lumabas sa social media na parang peke no? Yung iba naman yun parang sa kalsada. Sa kalsada, tapos iba naman yung mga bandera. Punong-puno ng tao. Hindi ako na naman mukhang fake video naman ata tapos ang sinisigaw daw Duterte. Parang hindi naman ata totoo. Ito ang legit. Siyempre. Ang estimate nila mga 150 to 200 yung tao na yan. Pero sa lamig ng panahon, yun. tapos ay pupunta ka dyan, at hindi naman ang mga bahay dyan magkakalapit. Ay, magkakalayo yan. Ibig sabihin natin, may mga taga-suporta ang dating Pangulo mismo dun sa lugar na yan. Mga OFW yan. Tama yan. Ang Vice President Inday Sara ay nasa na ngayon? Aba, ang balita natin, Nelson, ay nakarating na rin daw po doon sa The Hague. Hindi, nasa pa lang siya? Amsterdam. Nakarating na po yung Emirates. Opo. At tutuloy ng The Hague. 7:27 p.m. local time. Madaling araw kanina rito. Katumbas niya na 2:27 a.m. sa Maynila, March 13. At tutuloy po siya papunta ng The Hague. Ayan. Anong pangalan nung prison dyan? Si dating Pangulong Duterte ay sa Netherlands Scheveningen Prison. Scheveningen Prison. Scheveningen Prison. Yan. At sa panayam daw po sa OBP, sinabi ni BP Inday Sara na nakipagpulong na po siya sa mga abogado upang makahingi ng pahintulot sa kanyang ama kapag siya ay nando na po sa The Hague. Siguro ay makausap kasi sinasabi ni Pangulong Digong na si BP Inday ang kanyang magiging abogado. Pero hindi ko lang po alam kung doon mismo sa paginaharap niya sa ICC ay kasi siyempre kinakailangan mo rin reviewin ang mga umiiral na batas. Di ba? Kung meron ba na abogado siya na hahawak doon sa kaso at tatayo doon sa pagdinig sa The Hague sa ICC. Ayun nga. Kasi mukhang hindi sumasagot si Attorney Harry Roque. Kasi si Attorney Harry Roque, isa sa mga Pilipinong accredited. May accreditation pala yan. Kahit pala ikaw ay abogado, kung hindi ka accredited ng ICC, ay hindi pala basta-basta. Isa pala si Attorney Harry Roque sa mga international lawyer na accredited ng ICC Nason. Ang problema, parang kasi sa hinahanap din nata sa Attorney Harry Roque, hindi pa makita. Hindi po pwede kasi siyang lumantad yan. Kasi baka pag biglang lumantad siya, hindi siya makapunta ng Netherlands, makapunta sa Bikuta. Kasi meron pending yung kanyang pending dito. Yes. Maintindihan dun mo pinapahanap siya. Ang hinahanap din namang marami ay si Senador Bato de la Rosa. Naku po! Kasi ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, sasama ako sa ICC. Di ngayon na lang yan. Arestuhin niyo na ako. Ngayon na lang yan. Bakit? Kasi nung mismo inaaresto, in fairness huwag na sa magdamdam. Inamin naman niya, Jen. Ganon. Inamin niya na, di ba, pumunta silang Hong Kong para mangampanya. Yes. Araw ng linggo yun linggo ng hapon. Hindi siya sumama. Hindi ba siya sumama papuntang Hong Kong? Hindi siya sumama. So nakatulog siya? Yes. Susunod dapat siya, kaya mukhang natunugan niya na... Dating PNP chief dyan. May intel yan. Well, tama din naman. So natunugan niya na... Natunugan niya. Ba't hindi niya sinabi kay Digong? Na meron palang ganong setup. Baka siguro, hindi. Wala yan. Diretso ako. May mga naglalabas ang konting drama. Kasi, so ngayon, doon na tayo sa kasalukuyan. Nandito na. Kasi nung mismong hinuling si BP, si Pangulong Duterte, ay hinahanap na saan si Bato. Kasi hindi naman, although... hindi rin matawagan, hindi. Tsaka, hindi naman sa kasama doon sa arrest order, Yes, hindi. Diba? Kasi specific ata yon na talagang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte lang. Tama. Kasi kung nandun yung ibang pangalan, sabay-sabay silang kukunin. Nang mapawi ang usok ng mga bagay-bagay na ito, Nelson, nagdigmaan. Ay lumutang na po at nagbigay na ng kanyang pahayag si Senador Bato de la Rosa. At ang kanyang inamin ay... Ang inamin niya ay natunugan niya. Kaya nandun siya sa Mindanao, nangangampanya, nang arestuhin ng dating Pangulo, ay medyo naglaylo muna siya. Ayun. Laylo.
Alaylo lang, hindi niya inamin nagtagupo talaga ako, hindi naman ganon. Hindi ako nagtatago. Hindi niyo lang ako makita. Yun. Nahirapan lang kayong hanapin ako. Ayun, Kasi doon sa siguro pinuntahan ganun. ko, walang signal. At saka walang gaano at ang mga tao doon. Nakampanya ko eh. Konti lang ang ano. Well, anyway, ngayon iba na kanyang statement po ni Senador Bato. Ay willing na ako. Kung gusto ninyo, isama ninyo ako sa kulungan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang mga lumalabas na statement ngayon ni Senador Bato de la Rosa. Pero sabi naman, wait, hindi ka pwede sumama. Hindi. Kasi wala ka naman sa listahan. Wala ka naman sa listahan at hindi ka naman mukhang hindi ka, walang balak ang ICC na ikaw ay ipadala sa dahig. Tama. At may mga nagsasabi dyan na mukhang nakidnap nga ang dating Pangulo. Mukhang... Technically, no? Kasi kung ang ibig sabihin ng kidnap, kinuha mo, ayaw niya. Pinilit mo against his will. Sabi naman, ito para babalanse, ha? Sabi kasi nila parang ang tinututulan nila yung state kidnapping na naggaling kay BP Inday Sara. Pinalaga ng Malacanang yan, ha? Hindi nila matanggap. Teka. Mukhang mali naman yan. At hindi lang ang Malacanang, pati na itong mga ilang congressman. Okay. Pakinggan nga natin si Congressman Jude Asidre. Tungkol dyan sa kaso ng issue na kidnapping ba? State kidnapping. Pagkuha kay Pangulong Duterte, papuntang dahig. Ano sabi ni Asidre? Hindi ko talaga alam kung bakit masasabi natin kidnapping eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng kidnapping na may blow-by-blow account eh. Kung paano online streaming pa, di ba? Kung kidnapping yun, ewan ko na lang. Kung ano, dami nilang sinasabi kasi hindi, katulad yung sinabi, hindi naman nila maharap yung mga victims direkta eh. Mabuti nga ngayon, may live stream pa sila. Yung mga napatay dati, katok lang, patay na kagad, di ba? Ayun. Ito pala kanyang reaksyon, Nelson. Doon sa balita at sinabi nga na nagkaroon daw ng state kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Kaya pinabubulaanan po niya ni Congressman Jude Asidre na kinidnap si Digong gaya po ng nais palutangin ng kanyang mga supporter. Tama. Ayan. At tiniyak din ng Malacanang. Diyan, kanina nagkaroon ng, anong tawag ba nila doon? Hindi siya press con eh. No? Parang nag-live interview ang PPO, Palace Press Officer, sa mga pangunahing tauhan na nagsagawa ng pag-aresto kay dating Pangulong Digong. Maging ano na parang panel discussion, ang naging setup nila ngayon eh. Nandun si General Nick Torre, General Jean Fajardo, at yung Yusek ng DOJ. Yusek T. At ang nagtatanong sa kanila ay itong si Attorney Claire Castro, si Yusek Claire. Ayun. Ang isa sa napag-usapan, at ito yung napansin ko lang din, ito napansin ko lang na kasi ang isa ho sa pinag-uusapan ngayon ay yung nasunod ba ang prosesong dapat na gawin sa pag-aresto sa isang akusado sa ICC? Naging debatable yun, sabi ko nga sa iyo, maging sa mga abogado. Kasi yung, Section 59. Article 59 meron ho kasing, ng ICC. Yes, meron kasing Article 59 na tinatawag sa Rome Statute. Na dito ay nakapaloob ang karapatan, rights ng inaaresto. Yung inaaresto para dalhin sa ICC o yung may kaso sa ICC. Gaya ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron ba tayo dyan? Ano ba yung mga karapatan ng isang inaaresto base sa Article 59? Ayan, Ang isa sa karapatan niya dyan ay dapat, una yan Article 59 of the Rome Statute of the International Criminal Court o ICC. Yan. Kapag ka ang isang tao ay inaresto dahil sa request ng ICC,
ang Estado, yung may custodial state, must follow its own legal procedure Sundin yung kanilang sariling legal procedure. while ensuring compliance with the Rome Statute. Okay? Dapat ibig sabihin, susunod ka sa legal procedure ng bansa mo Ng Pilipinas. habang sinusunod mo yung Rome Statute. Ano ba yun? The arrested individual must be promptly brought before a judicial authority Dalhin kaagad, ano ha? Sa judicial authority. in the custodial state. Oo. The authority ensures that the arrest is legal and that the person's right have been respected. Dapat nirerespeto yung karapatan ng isang inaaresto So, saan dapat dalhin pagka inaresto? sa judicial authority Ng bansa. ng bansa, yung Ayan. custodial state. Oo. No. Eto pa. The judicial authority must determine whether the person should remain in custody while awaiting surrender to the ICC. So, meron palang ano. So tutukuyin pala yung judicial authority Kung kung kailangan- yung tao ay dapat bang manatili sa kanyang kustodiya habang hinihintay yung pagsuko sa ICC. Sa pagdala doon. Oho. Pwede pala na nakalaya lang yan. Ha? Pagkasama, sige, wag ka na dito lang sa bahay. Yeah. Hanggang hinihintay natin yung eroplano. Oho. Ay, diyan ka muna sa ospital. Oho. Pwede pala yon. Ano pa? Ano pang kondisyon? Right to apply for interim release. O pwede pa na mag-request yung akusado dyan at i-consider yung the seriousness of alleged crime. Okay. Where the suspect might plea or obstruct justice. Oho. Any relevant ICC recommendation. So pwede pa ng desisyonan ng judicial authority kung itong suspect na ito ay pwedeng palayain habang hindi dinadala pa sa So ICC. tinutukoy doon judicial authority ng bansa, Ng bansa. alam mo, ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Dito, Okay. kasi dito si inaresto. Oho. Ano pa? Priority. Halimbawa, the National Court grants interim release, it must be considered the ICC's position on whether the suspect should remain in custody. So, kahit nasabihin ng korte, sige, palayain nyo yan. Oo. Habang hinihintay natin yung pagpapadala sa ICC, ang ICC pa rin ang masusunod. Ayun. Hindi, kaya gusto namin ikulong yan muna. Oho. Oo. Meron pa ba? Meron pa? Wala na. Wala na. Yan. Ayan, yun, if huli. the judicial process confirms the request validity, the custodial state must surrender the individual to the ICC as soon as possible. Okay. So, therefore, then, base dito sa Article 59, hindi na una yung as soon as possible, di ba? Oho. Sa bandang huli. Huli yan eh. Ang una muna, ihaharap siya sa isang competent judicial authority. Okay. Oho. Ngayon, eto ang tanong. Yan bang Article 59 na yan? Diyan muna tayo, huwag muna tayo lumayo. Oo. Na sinasabi na ang isang hinuli, akusado sa ICC, ay kailangang iharap sa isang competent judicial authority. Nasunod ba yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, ang sabi ng Department of Justice, DOJ, mukhang nasunod naman kasi sila ang umakto bilang judicial authority. Baka ikaw lang nagsasabi niyan. Pakinggan natin. Kung May paliwanag sila dyan? Alam ko, meron kanina pinapaliwanag ni... Doon mismo sa Malacanang. Oo. Sa live interview. Oo, parang yun ang... Sige nga, pakinggan natin. Kasi baka, nangangamba kasi ako, baka inaakusahan lang natin sila eh. You're Tapos putting sasabihin words natin, mali sila. Oo nga, no? Oo nga. Sige nga. Sino yan, Jen? Si Yusek T. DOJ. Okay nga, sige. Kasama doon sa panel discussion kanina. Pakinggan natin. Ang malaking pagbabaliktad doon sa posisyon nila yan, ano? Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC, ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, biglang ginagamit. Pero sa amin naman, no, may nakalagay doon sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi, na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay CPRRD. Pangalawa, na yun dumaan sa proseso yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya, at pangatlo na na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, no, ang Department of Justice. At in fact, yung
general natin na pirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba na ang DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Walang masama doon. Ayun! May masama ba kung ang umakto na ang Department of Justice ay siyang competent judicial authority? Ano sabi niya? Wala niyang masama ron. So, siya lang nga talaga ang umakto. Competent. Oo. Naku, maling-mali po kayo dyan, Yusek. Ba, teka. Ha? Maling-mali kayo dyan? Baka sabihin... Abogado ba ito, si Yusek? Yusek, alam ko, yung undersecretary ng Department of Justice yan. Ako Tingnan mo, Jen, ha? Oo. 3 word. Competent. Competent. Judicial. Authority. Ay, sabi niya, hindi. Department of Justice. Justice. Pwedeng competent. Oo. Pwedeng authority. Oo. Pero yung salitang judicial, kayo ba yan? Judicial, kayo ba? DOJ ba yan? Ako, pagkariwang mamamayan, Nelson. O baka sila nga. Dahil, Kasi Department of Justice sila. May justice, ha? Kagawaran ng katarungan yan Kagawaran ng hustisya. itanong natin sa konstitusyon dyan. Ba? Teka. Attorney, kumpanyero. Sabi ko, itanong natin sa konstitusyon. Baka sabihin ng atin na naman din, nagmamalabis na kayong dalawa, umaakto na kayong abogado. Teka. Oo. Wala na naman si Kong Dante. Tayo na umakto rito, ha? No, baka may nakinunood din sa ating mga abogado. Tama ho, tignan natin. Baka, i-message nyo po ang aming palatuntunan. Kung baka ho kami, nagkakamali, nagmamalabis na sa ating ipinapahayag. Eto, Jen, ha? Sino ba tinatanong mo? Constitutionalist ba yan? Itong Philippine Constitution, ha? Oo. Ano ba ang sabi sa konstitusyon? Oo. Pagka ang pinag-uusapan ay judicial Authority. Sino ba yung mga yan? Tingnan mo dyan, ang judicial authority, di ba, authority, power yan eh. Tama, Judicial authority, Oo. judicial power. Mhm. Di ba pwedeng judicial authority at judicial power? Magkaiba pa. Okay. Ano bang tinutukoy na judicial power sa konstitusyon dyan? Ay, yan po'y tumutukoy sa Korte Suprema at sa mga hukuman ng ating bansa. Ha? Hindi po pwede na... Kasi tatlo ang branch ng government eh. Judiciary. Opo. Judiciary. Executive. Executive at saka ang Legislative. Oo. Competent judicial authority. Nandun ba sa legislature yan? O legislative? Ay, hindi. Nasa executive? Hindi rin. Natural, nandun sa judiciary. Competent judicial authority. DOJ ba ang competent judicial authority? Yan. Sige nga, tignan natin. Kasi yun sinasabi ni Yusek T. Sila niya ang... Makikita mo nga nandun sa bandang huli nung pakita mo nga uli, dun sa bandang huli. Pinakita na nga doon, nakalagay na nga, court di ba? National Court Korte. Tsaka tingnan mo, Jen, ha? Kailan pa ang DOJ ay naglabas ng judgment? Judicial. Judgment o hatol? Hindi pa. Pagka ang warrant ay tinitingnan mo, ang isang bagay tungkol sa pag-aresto ay titingnan mo kung legal o hindi. Pagdidesisyon yan, pagdidecide yan, judiciary yan, korte yan. Ayun. Hindi pwedeng, nandun ho naman kami ang competent judicial authority. Ay, baka sabihin nila, sa piskalya, di ba? Minsan, meron nagpapasa rin kami kung ay may probable cause o wala. Pagdating sa korte, sasabihin ng korte kung tama sila o mali, di ba? Tama. Sila lang ang may karapatan na magpasya. Sa DOJ, hindi mo pwedeng sabihin na tama sila o mali dahil ang magsasabi lang ng tama o mali ang DOJ, ang hukuman. Diba? Yes. Siya ang may karapatang humatol Yes. So, ewan ko lang kung paano nyo ipapaliwanag ito. Di ba? So, ibig bang sabihin, Nelson, doon sa pagkakabanggit mo, hindi pwedeng umakto ang Department of Justice bilang sila yung competent judicial authority? Hindi po pwede. Kasi executive sila Sila ang taga-implement nung hinihingi ng ICC. Magiging unfair na sila na yung implementor, sila pa ang judge, di ba? Siya pa ang judiciary, sila pa ang competent judicial authority. Hindi patas, di ba? Alam naman sabihin mo, oy, mali kami. Hindi natin dapat gawin ito. Di ba? Kasi yun nga ang kanyang contention Kaya nga anya kami nandun para may presensya ng
di ba, yung judicial authority. Gusto lang nilang lusutan yung pagkakamali nila na hindi nila dinala si dating Pangulong Duterte sa isang competent court. Yung judicial authority court yun eh. Para sinabi lang nila, competent court. Diba? Korte ho yan. Ay, sige nga po. Sasabihin naman yun ba, hindi naman applicable na yung Article 59. Kasi hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Di ba? Kumalas na nga tayo eh. Oo nga naman, yun ang hindi na pinupunto kanina, Kung hindi na tayo kung hindi applicable yung Article 59, saan mo kinakasuhan si Pangulong Duterte? Wala naman siya Anong article? Hindi ba sa Rome Statute din? Kaya nga natin sinuko dun eh. Dahil sa Rome Statute. Ibig bang sabihin ng isang akusado, applicable lang sa kanya yung laban sa kanya at yung mga karapatan niya hindi na applicable dahil hindi na siya, kumalas na siya. Meron bang ganon? Parang gagamitin mo na yun kasi akma doon. Pero pag hindi, teka lang, listen na natin to, hindi akma sa kanya. Hindi, tsaka sa korte dyan, kapag karapatan na akusado ang pinag-uusapan, mas mabigat nga yan eh. Diba? Basic yun yung due process of law. Mas mabigat ang karapatan. Kaya kung i-apply mo sa kanya yung sinasampahan ka ng kaso, dahil nilabag mo itong Rome Statute, binibigyan mo rin siya ng karapatan. Di ba? Under that statute na sinasabi mo. Kaya yung Article 59, kung gusto mo siyang ipaloob doon sa kaso, kasama yung karapatan niya doon na dapat ibigay mo sa kanya. Di ba? Well, ayun, nanonood sa atin siguro yung mga abogado.